Hey everyone! Welcome back sa aming channel. Ngayon, tutuklasin natin ang kamangha-manghang katangian ng mga dahon at tuklasin kung bakit may iba't ibang kulay ang mga ito. Naisip mo na ba kung bakit nagbabago ang kulay ng mga dahon? Ito ay tunay na nakakamangha at misteryoso. Pero mayroong siyentipikong paliwanag sa likod ng bawat pambihirang pagbabago ng kulay ng dahon. Ang mga dahon ay hindi lamang berde para sa kapakanan nito. Naglalaman ng mga ito ng isang sangkap na tinatawag na chlorophyll, na nagbibigay sa kanila ng kanilang makulay na berdeng kulay. Ang chlorophyll ay may mahalagang papel sa photosynthesis, na ginagawang enerhiya ang sikat ng araw para sa puno. Ngunit habang nagbabago ang mga panahon at lumiliit ang sikat ng araw, ang puno ay nagsisimulang maghanda para sa mas malamig na mga buwan. Bilang resulta, bumabagal ang produksyon ng chlorophyll, na nagpapakita ng iba pang mga nakatagong pigment sa loob ng dahon. Ang isa sa mga pigment na ito ay tinatawag na anthocyanin, na gumagawa ng magagandang kulay ng pula, lila, at maging asul. Ang anthocyanin ay responsible din para sa matingkad na kulay ng mga berry at bulaklak. Bilang karagdagan sa anthocyanin, ang isa pang pigment na tinatawag na carotenoids ay nagiging mas kitang-kita sa panahon ng taglagas. Ang mga carotenoid ay may pananagutan para sa matingkad na dilaw, kahel, at kayumanggi na kulay na iniuugnay natin sa mga dahon ng taglagas. Magkasama ang mga pigment na ito na lumilikha ng isang nakamamanghang kombinasyon ng mga kulay sa ating kapaligiran, na nakakaakit sa ating mga mata at ginagawa ang taglagas na isa sa mga pinakanakamamanghang panahon ng taon sa paningin. Ngunit bakit nagbabago ang kulay ng mga dahon? Sapagkat lumalabas na ang lumiliit na sikat ng araw ay nadudulot ng mga reaksyong kemikal sa loob ng dahon. Nagiging sanhi ito ng pagkasira ng chlorophyll, at kalaunan ay nawawala at tanging anthocyanin at carotenoid na lang ang natitira sa loob ng dahon. Habang umiikli ang mga araw at bumababa ang temperatura, nabubuo ang isang layer ng mga cell sa dulo ng tangkay ng bawat dahon. Ang layer na ito, na kilala bilang abscission zone, ay unti-unting humihina at pumuputol ng supply ng tubig at nutrients sa dahon. Sa kalaunan, ang mahinang koneksyon sa pagitan ng dahon at puno ay nagiging sanhi ng unti-unting pagkahulog ng dahon sa lupa. Tinitiyak ng prosesong ito na ang puno ay makakatipid ng enerhiya at maprotektahan ang sarili mula sa malupit na taglamig sa hinaharap. At iyan na nga ang dahilan kung bakit may iba't ibang kulay ang dahon. Ang mga makukulay na pagbabagong ito ay nagpapaalala sa atin ng kagandahan at katatagan ng ating natural na mundo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin pindutin ang subscribe button at i-ring ang bell para manatiling updated sa aming pinakabagong content. Patuloy na tuklasin at pahalagahan ang mga kababalaghan ng ating mundo. Abangan sa susunod na video. Hanggang dito na lamang.